Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Po, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Panginoon. Ang magtatanong po rito sa Kuwait ay si Mr. Elizar Mendoza. Siya po ay isang Katoliko, 31 years old. Ito po siya, kapatid na Eli. Hello, magandang gabi po, Brother Eli, at saka po sa mga nanonood. Ako po ay isang Katoliko po. Ilang beses na rin, ngayon po ay nagsusuri ako. Ilang beses na rin po ako naka-attend po ng Bible study po at saka dito po sa lokal at dumadalo po ako. At naririnig ko po na, nakikita ko po na may mga nasuspindi rin po ng mga kapatid nyo. Ito po ang katanungan ko po. Maliligtas din po ba ang mga taong hindi nababautismuhan pero nakakapakinig din po siya ng mga salita ng Diyos at unti-unti ito sinusunod? Yun lang po. Salamat po. Una, kapatid na Eliezer, no? O Eliezer. Una-una, no? Ang salita ng Diyos kung napapakinggan mo, dapat sundin. Diba? Sabi mo nga, unti-unting sinusunod. Kung halimbawa nakikinig ka, unti-unting sinusunod. Kasi pag hindi mo sinunod, niloloko mo lang ang sarili mo. Basahin natin ang Santiago 1:22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ang salita ng Diyos, pag narinig, obligasyon nyo na tuparin. Pag hindi mo tutuparin, narinig mo na, naintindihan mo na, dinadaya mo lang ang sarili mo. Alam mo, masama yun, kapatid. Kasi pagka sarili mo mismo, dinadaya mo, ang asawa mo, dadayain mo rin. Ang kapwa mo, wala ka nang hindi dadayain kasi sarili mo na dinadaya mo eh. Pag ang tao wala nang galang mismo sa kanyang sarili, hindi niya na pinapahalagahan yung mabuti, dinadaya niya na sarili niya, masamang tao na yon. Sino yung dumadaya sa sarili? Sabi ni Santiago, maging tagapakinig kayo, na tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang na inyong dinadayang yung sarili. Kaya dapat tinutupad talaga yung salita. Tanong mo sa akin, maliligtas ba kung hindi nagpabautismo? Aba, kung narinig mo na ang bautismo ay aral ng Diyos, salita ng Diyos, dapat magpabautismo ka kasi lalabas ka, dinadaya mo yung sarili mo eh. Ang bautismo, bahagi ng salita ng Diyos. Pag naunawaan mo yung halaga ng bautismo, dapat tanggapin mo yun. Hindi ba? Kaya pag halimbawa, narinig mo, tutuparin mo yung iba. Halimbawa, hindi ka na nga magnanakaw, pero ayaw mo namang magpabautismo. Bautismo, aral ng Diyos yun eh. Kasama yun sa salita ng Diyos. Kasama sa utos yun. Kung hindi mo susundin yun, parang hindi mo na rin sinunod ang Diyos. Bakit? Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 2, versikulo 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Kita mo? Kasi yung mga utos marami. Isa ron bautismo. Halimbawa, sinunod mo yung isa, hindi ka nangalunya, hindi ka pumatay. Hindi ka naman nagpabautismo. Nagiging suwail ka sa kautusan. Gaya nung sabi ni Santiago, ang nagsabi, yun mismong Diyos na nagsabi na huwag kang mangalunya,
Siya rin ang nagsabing huwag kang pumatay. Ngayon, kung hindi ka nangangalo niya, ngunit pumapatay ka, nagiging swail ka sa kautusan. Naintindihan mo, kapatid? Opo, kung naiintindihan po. Brother Eli, maraming salamat po. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, kung naintindihan mo, narinig mo yung bautismo, dapat matanggap mo yung sundin mo para huwag kang lumabas na mandaraya sa mismong sarili mo. At samahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po. Salamat po sa Diyos, Brother Eli. Mula po naman sa Kuwait, punta po tayo ng Malaybalay City, Bukidnon. Nandun si kapatid na Nestor Garcia, kasama natin mga panauhin. Bukidnon, go ahead. Hindi po kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito ay isa po siyang Katoliko, 23 years old, si Mr. Rupert Duterte. Narito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli, at sa lahat ng ating kababayan sa buong mundo. Ito pong yung tanong ko po, sa dinami-dami na po ng mga relihiyon na naglipa na po ngayon, more than 20,000, ewan ko, but meron po bang isang specific iglesia o isang iglesia na babalikan ang Panginoong Hesus sa pagbalik niya po? Alam mo, kapatid, salamat sa iyong pagdalo. Unang-una, kapatid, ang ibig kong ipakita sa iyo, si Kristo kaya babalik, may intensyon. Basahin natin ang 14:1 ng Juan hanggang 2. Huwag maggulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang sabi diyan sa Bisaya, sa Cebuano, dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuusab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghan mga puloy-anan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo. Ako muadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na, ug makaandam kaninyo ug dapit, muanhi ako pag-usab. Ug panad-on ko kamo, uban gayud kanako. Aron nga ko, kung asa ako at tuwa usab kamo. Ayon. So ang layo ng pagbabalik ni Kristo para kukunin niya yung meron siyang babalikan, meron siyang kukunin. No? Sino yon, kapatid? Yung babalikan niya, paano niya kukunin? 4:16 ng unang Tesalonica. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakat ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kapatid, yung babalikan niya, yung mga namatay kay Kristo, at saka yung mga nabubuhay kay Kristo. Halimbawa, 2,000 ang iglesia kamo, tama yun. Sa buong mundo, maaring 2,000 nga. Lahat ba naman ng tao ay isasama ni Kristo? Ang sinasabi niya, sumampalataya kayo sa Ama. Sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan.
paghahanda ko kayo ng lugar at pagkatapos babalik ako. Sino yung babalikan? Di yung sumasampalataya. Kahit namatay ka na, bubuhayin ka maguli. Pag dinatnang kang buhay, sumasampalataya ka, kasama ka kukuhanin pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng iglesia kasama? Kung ang iglesia sumasampalataya kay Kristo, kasama yun. Kung ang sinasampalatayanan mo Kristong palsipikado, mahirap na makasama yun. Kasi maraming mga Kristo sa ating panahon, kapatid. Sa iba-ibang Kristo, may Kristong tao. No? Sa Iglesia ni Manalo, ang Kristo nila tao. Sa Katoliko, ang Kristo nila rebulto. No? Cristo Rey ang tawag. Tapos, merong sa Mindanao, Balay-Balay, Bukidnon, malapit yata dyan yun, ano? May Kristo dyan, si Kibuloy. Siya raw yung appointed Son of God. Iba-iba palalalabas ang Kristo. Ano sabi ni San Pablo sa 2 Korinto 11 at versikulo 4? Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Mangangaral, ibang Jesus, ibang Kristo, ibang espiritu, ibang ebanghelyo, sabi ni Pablo, pagtiisan na lang ninyo. Ano ibig sabihin ng pagtiisan? 1:8 ng Galacia. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kung pala ibig sabihin itakwil. Pagka mangangaral, ibang Kristo, ibang ebanghelyo, ibang espiritu, tiisin na lang ninyo, wag mo nang tanggapin, itakwil mo. No, kapatid? Kaya hindi lahat ng iglesia kasama roon. Dahil kung halimbawa, ang iglesia, ang pinangangaral ay Kristong mali, Kristong tao. Kasi sa iglesia ni Manalo, ang Kristo nila tao Samantalang yung Kristo sa Biblia, wala pang tao, umiiral na. Paano naging tao yun? Wala pang ang tao, umiiral na yun. Anak na siya ng Diyos, wala pang tao nun. 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Iniibig mo ka ako bago natatag sanglibutan. Paano naging tao yan? Mas matanda pa sa mundo. Matanda pa sa universo. Ang tao galing sa alabok ng lupa. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yon kasi wala pang lupa. Kasama na ng Ama yun. 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking pinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Punta mo na, nauna pa siya sa sanlibutan. Paano naging tao yan? Basahin nga natin sa Bisaya. Ugkaron amahan, himaya ako uban gayud kanimo sa himaya, nga akong gibatunan, uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Paano naging tao yan? Wala pa nga ang kalibutan Kaya yung Kristo ng Iglesia ni Manalo, hindi yun ang tunay na Kristo. Bumalik man si Kristo, hindi kasama yun sa kukuhanin. No? Kasi ang kukuhanin niya, yung sumampalataya sa Kanya ng pananampalatayang totoo. Meron pananampalataya mali No? Mali
Kaya ang sabi sa 3Gs ng Tito, Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. meron mali ang pananampalataya eh. Kaya hindi kasama yun. Kaya sa tanong mo, meron bang specific na babalikan si Kristo? Meron. Yung mga sumasampalataya ng tamang pananampalataya, kung aling iglesia, yung iglesyang ganun ang pananampalataya, yun ang babalikan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid, na Duterte? Amen po, Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Salamat. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, kapatid. Ayan. Salamat po at puntahan naman natin ang Ormoc City, Leyte. Nandun si kapatid na Roland Antonio kasama natin mga panauhin. Go ahead, Leyte, please. Na Daniel, salamat po sa Diyos at may pagkakataon ng ating mga kapatid sa Ormoc na tanong si kapatid na Lisa Raldes sa mga Catholic 19 years old. Nandito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ito yung tanong po. Kung sali po na may tangkang pumunta at sa kagnaan, siya yung napatang. Ako ba ay mapupunta sa langit? Vision na kung may tao o punta sa perno na o dahil nakapatay ako ng tao. Yun lang po. Putol-putol yung tanong niya, kapatid na Daniel, pero para sa kapakanan ng iba nating mga tagapakinig, siguro maganda basahin natin yung tanong. Opo, kapatid na Eli, ang sinasabi niya, kung sakali po na may magtangkang pumatay sa akin at lumaban ako para ipagtanggol ang sarili ko at nagkataon na ako ang nakapatay, mapupunta po kaya ako sa langit o sa impyerno? Alam mo, kapatid, si Moises nakapatay ng tao. Si Propeta Moises, nakapatay siya ng tao dahil ipinagtatanggol niya yung kanyang kapatid. Hindi sarili niya, kapatid niya. Pero hindi siya napahamak eh. Hindi siya napahamak. Hindi siya inari ng Diyos na masamang tao. Basahin natin ang 7:23 ng Gawa. Datapwat nang siya'y mag-aapat na taong gulang na, ay tumugtog sa kanyang puso na dalawin ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nang makita niya ang isa sa kanila na inaalipusta, ay kanyang ipinagsanggalang siya at ipinaghiganti ang pinipighati at pinatay ang Ehipsyo. At ang isip niya ay napag-unawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamay niya. Datapwat hindi nila napag-unawa. Ayon. Si Moises, dati nandun siya sa bahay ng anak ni Paraon, doon siya lumaki. Kaya lang, nung mag-aapat na taon na siya, nagkaroon siya ng damdamin, pupunta siya sa Goshen. Yung Goshen, isang lugar na hiwalay, na hindi malapit doon sa kinaroroonan ng sentro ng Paraon. Ngayon, pumunta siya sa Goshen. Nakita niya ngayon yung kanyang mga kapatid na Israelita. Inaalipusta, pinahihirapan, siguro papatayin din. Ipinagtanggol niya yung kanyang kapatid na Israelita. Napatay niya yung Ehipsyo. Hindi naman siya napunta sa impyerno. Hindi naman ang ibig kong sabihin, kapatid, pwede na tayong pumatay. Ang ibig kong sabihin, kung nakapatay ka, di mo naman sinasadya para ipagtanggol ang sarili mo, hindi ibinibilang ng Diyos yun na mabigat na kasalanan. Halimbawa,
Alam mo ba yung mga hayop, di ba? Yung hayop, ang tawag sa siyensya, may defense mechanism. Pinagtatanggol nila ang sarili nila. Kagaya nung skunk. Yung skunk, pagka merong humahabol na hayop, kakainin siya. Ang gagawin niya, maglalabas siya ng masamang amoy. Amoy na nabubulok. Tapos, hindi siya kikilos. Parang patay siya na nabubulok. Yung hayop na gustong kumain sa kanya, hindi na siya kakainin dahil mabaho. No? Parang yung pusit pag hinahabol sa dagat, para wag makita nung humahabol, magbubuga yung pusit ng tinta, yung maitim. Lalabo yung tubig, hindi makikita nung humahabol sa kanya, makakatakas yung pusit. So, ang pinakapagtanggol ng pusit sa sarili, yung tinta niya, yung kanyang binubugang tinta. Gaya rin ng ahas. Pag ang ahas ay magigipit, nanunuka yun. Meron siyang kamandag. Ang tao, wala tayong kamandag. Pero meron tayong kamay, meron tayong paraan. Bawa, nakahawak ka ng kahoy, papatayin ka, pinagtanggol mo yung sarili mo. Natamaan mo siya sa ulo, siya namatay. Hindi mo naman sinasadya yun. Dalawa ang kasalanan, kapatid, sa Biblia. Ang sabi doon sa unang Juan 5:16, kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayun, merong kasalanan na hindi ikamamatay. Meron namang kasalanan na ikamamatay o mortal, kapatid. Kaya dalawang klase kasalanan. Yung kasalanan, nakapatay ka, hindi mo naman sinasadya. Nung araw kasi meron akong nakarinig na kwento ng nanay ko at saka tatay ko. Kasi ang nanay ko kasi, pagka gusto niyang biruin ang aking ama, si Papang, ang gagawin niya, susurpresahin niya, susundutin niya sa dalawang tagiliran. Magugulat si Papang. Tuwan-tuwa si nanay ko pagka nagulat si Papang. Meron palang gano'n na tao sa Cavite, naghahasa ng itak. Yung kumpare niyang matagal na hindi nakikita, dumating. Ang ginawa ay sinundot sa tagiliran. Nabigla yung naghahasa ng itak, kinambalos na hindi niya alam kung sino yun. Napatay. Yun, hindi niya isinasadya yun. Kumpare niya nga Yun na ibig ko sabihin. Hindi naman kung nakapatay ka, mapupunta ka na sa impyerno, gaya ng mga pulis. Mga sundalo, bawa nakapatay, pinagtatanggol yung sarili, hindi mabigat na kasalanan yung napapatawad ng Diyos yun, kapatid. Naintindihan mo, kapatid? Okay po. At medyo ang linya po ng ating komunikasyon sa kanila ay putol-putol. Sana po ay naintindihan ninyo ang sagot na yan ng kapatid na Eli. Lipat naman tayo sa Phnom Penh, Cambodia. Nandun po si kapatid na Rodel Blasa kasama ng ating mga panauhin. Cambodia, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel. Salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong ko rito ay si Sister Bilya Tom N. Ang religion po niya ay Assembly of God. Hello po, Brother Rodel. Ito po ang tanong ko. Brother Eli, sorry. Paano po malalaman ng taong nagkasala ay napatawad na? Ang pagkakalam ko kasi, Diyos lang ang nakakalam nun. Kapatid, malalaman mo na pinatawad ka ng Diyos
siguro hindi na ituro sa'yo sa iyong iglesyang kinaaniban. Paano ka ngayong makakatiyak na maliligtas ka kung hindi ka nakakatiyak na pinatawad ka ng Diyos? Ang Diyos nagpapatawad at utos niya sa atin, magtatawaran din tayo. Ngayon, malalaman mo kung pinatawad ka, kung hindi. Bakit? Halimbawa, pinatawad ka ng kapatid o ng isang kasama mo sa paglilingkod. Papatawarin ka rin ng Diyos. Yun ang batas sa iglesia, magpatawaran kayo. Sabi dun sa Kolosas, basahin natin ang 3:12. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Magpapatawaran, ano yun eh? Batas yun sa iglesia ng una eh. Magpatawaran kayo sa isa't isa. Magtiisan kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ganun din ang gagawin ninyo. Kaya, halimbawa, nagpatawaran tayo, papatawarin din tayo. Pagka nagpatawad ka, nagpatawaran kayo, alam nyo na pinatawad kayo ng Diyos. Dapat alam mo yun. Kasi, utos niya pag pinatawad mo, papatawarin ka rin niya sa 14 ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Ayon, pagka alam mong pinatawad mo yung kapwa mo, yung kapatid mo, alam mo, pinatawad ka rin ng Diyos kasi yun ang gusto niya eh. Magpatawaran kayo, sumunod ka. Kaya papatawarin ka ng Ama. Alam mo na pinatawad ka. Kasi nagpatawad ka rin eh. Ganun ang alam ng mga unang Kristiyano. Basahin natin ang 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo. Iba maliwanag, kapatid, kapatid na Bilya, dadapot ang inyong pinatatawad ng anuman, ay pinatatawad ko rin naman, sabi ni Pablo. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Alam natin kasi meron kang kaaway, pinatawad mo, papatawarin ka rin ng Ama kung nagkasala ka. No? Habang nagpapatawad tayo, pinapatawad tayo ng Diyos. Pag naaawa ka, kaaawaan ka ng Diyos. Di ba sabi ni Kristo yun, mapalad ang maawain, siya'y kaaawaan. Di ba? Kung ano kasi yung gagawin mo sa kapwa mo tao, yun din ang gagawin ng Diyos sa'yo eh. Lagay mo yung sitas. Kung ano yung gagawin ng Diyos sa kapwa mo, yun din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Ayon doon sa aklat ng matandang tipan na 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Ayun, nagbabayad ka sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Kaya pag naawa yung tao, naaawa rin siya dun sa naawa. Pag nagpatawad yung tao sa kapwa, papatawarin niya rin yung nagpatawad. Yun ang sumatas eh. Ngayon, ang isa pa kapatid na Bilya,
para malaman mo na pinatawad ka na ng Diyos, ito, sa 1:7 ng unang Juan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Isang palatandaan, kapatid na Bilya, para malaman mong pinatawad ka ng Diyos. Sabi niya, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya, tayo patatawarin niya sa ating mga kasalanan. Kaya ikukumpisal mo yung kasalanan mo, papatawarin niya yung kasalanan mo. Tapos, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pagka ikaw ay nalinis, ibig sabihin, hindi mo na inuulit yung kasalanan, napatawad ka na nun. Pag nagtagumpay ka na malinis ka na dun sa kasalanan, hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin, napatawad ka na ng Diyos. Kaya lang, ang kahilingan ng Diyos, ipahayag mo yung kasalanan mo. Kanino mo ipapahayag? 32:5 ng awit, pakinggan mo. Aking kilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ayun, maliwanag, papahayag mo sa Panginoon. Pahayag mo sa Diyos, tanggapin mo na nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Sabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Kaya alam mo na pinatawad ka Pag halimbawa, inumpisal mo sa Diyos, nanalangin ka, humingi ka ng tawad. Tapos lilinisin ka niya. Pagka hindi mo na ginagawa uli, ibig sabihin napatawad yung kasalanan na yun. Nalinis ka na ron. Naintindihan mo, kapatid na Bilya? Opo, Brother Eli. Pero ang tanong ko po, bakit po kailangan i-announce sa screen na ang taong yun ay napatawad? Yung taong yun ay napatawad at di na muling uulit pa. Kasi alam mo, dito sa aming samahan, mayroong suspension. Pag ang isang kapatid gumawa ng mali sa aral, sinususpend namin. Hindi siya pwedeng mag-abuloy, hindi siya pwedeng mag-offering, kasi suspended siya. Nasa Biblia kasi yung suspension Sa 5 ng Jeremias, pakinggan mo sa 25. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Napipigilan sa paggawa ng mabuti yung gumagawa ng kasalanan. Sinususpend yun. Pinagsasabihan kasi yun sa harap ng mga tao, ng mga kapatid, para wag siyang pangpamarisan. Pangungusapan siya sa harap ng kapatiran. Unang Timoteo 5:20. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Sa ibang iglesia, hindi ginagawa yan kasi baka magdamdam, baka hindi na dumalo sa kanila, ganon. Baka magtampo. Sa amin, hindi. Pinapatupad namin yung salita ng Diyos. Sabi ni Pablo kay Timoteo na ministro, yung nagkakasalang mga kapatid, paalalahanan mo sa harapan ng lahat, upang ang iba na may mga takot. Para malaman ng mga kapatid na hindi kinukonsinti yung maling gawa.
Ngayon, matatakot sila na gumawa rin ng ganon. E di ipinahayag mo, sinuspindi halimbawa, si kapatid na Juan, sinuspindi, si kapatid na Pedro dahil nagsugal, nagsabong, ano? E di pinahayag mo. Eh kung nagbago naman yung kapatid, tumigil na, hindi na uli umulit. Aba, dapat ipahayag mo naman na tinatanggap mo na siya. Kasi ganun talaga sa iglesia. Mayroong mabuting ulat. Basahin natin ang 4:8 ng Filipos. Katapus-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Salitang mabuting ulat, ang sabi sa English, good report. Ayon. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Alam mo? Merong good report. Kaya na-report yung kapatid, sinuspindi dahil gumawa ng mali. Aba, dapat meron ka namang good report na nung magbago siya, tinanggap siya. Naintindihan mo, kapatid na Biblia? Opo, Brother Eli. Salamat po. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka naman ng Panginoong kapatid. Siguro hindi nga na ituro siya sa Assembly of God kasi dito maraming mga Assembly of God, wala naman silang suspension eh. Kahit ano ginagawa mo, okay lang. Eh sa amin hindi. Sumusunod kami ng buo sa Biblia. Pag ang isang kapatid nagkakasala, pinapangusapan nyo sa harapan ng lahat. Para yung iba, wag siyang gayahin. Ngayon, yung kanyang kapurihan, parang nabawasan siya. Para ibalik mo yung kapurihan niya, ipapahayag mo rin na patawad na siya. Ganon ang nasa Biblia, kapatid. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Biblia. Yan po. Salamat po at punta naman tayo ng Hermosa, Bataan. Si kapatid na Rick Erese at kapatid na Rolando Campo kasama na ating mga panauhin. Go ahead, Bataan, please. Opo, kapatid Nelly at kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos sa oportunidad na ito na makabahagi po kami sa ating Bible Exposition. At bago po natin ibigay ang magtatanong, atin po muna na-acknowledge ang personal presence ng kagawad ng Almacen Hermosa Bataan, si Honorable Joel Ikman at ang kanyang buong barangay tanod na nakabahagi po dito sa ating pagkakatipon. Kapatid na Roland. Narito po kapatid na Eli, kapatid na Daniel ang magtatanong dito sa Hermosa Bataan. Si kapatid na Juliana Lazaga, isang Christian. Sige po, kapatid na Juliana. Magandang gabi po, Brother Eddie, at sa lahat na po na nakikinig sa oras na ito. Ako po ay si Juliana A. Lazaga. Taga Nabotas po ako, subalit po niloob ng Panginoon na makarating ako dito sa lugar na to upang pong alam ko po may purpose ng Lord kung bakit po niya ako din ako dito upang maunawaan ko po kung ano po ang ipapahayag niyo sa katanungan ko po. Isa po akong Christian, subalit ngayon lang po ako nakarating sa ganitong pagtitipon. Narito po yung katanungan ko. Sa 2 Pedro 3:11 hanggang 12, saan po ba ito tumutukoy? Kasi po naririnig ko po doon po sa inaatinan ko yung salitang rapture. Sabi po dito sa 2 Pedro, yung pong nabasa ko sa 3:11 hanggang 12, sa rapture mo ba ito tumutukoy o sa final judgment? At ano po ba ang magiging role ng Diyos Ama pagdating na po ng final judgment? Yun lang po at marami pong salamat. Kapatid,
unang-una, huwag ka pong magagalit, ano? Sabi nyo kasi doon sa ina at tinan ninyo, lumalabas yan yun sa rapture. Talagang tama po yung sabi ko eh. Merong mga nagtuturo ng mali. Nakakatakot talaga yung ganon. Maliligaw ang isip ng tao. Basahin po natin yung 3Gs hanggang 12 ng ikalawang Pedro. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Alam mo po kapatid na Juliana, hindi lang po yung inaatinan mo ang may maling paniniwala tungkol dyan. Ang iglesia ni Manalo, mali rin. Kasi ang paniwala nila, pagbabalik ni Kristo, tapos na ang mundo. Basahin natin ang pasugo ng iglesia ni Manalo, kapatid na Luz. Ito po ay pasugo noong Hulyo 1956 sa page 7. Ito po ang nakalagay. Si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawain kanyang isinasagawa sa makatwid bagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Pagkatapos pala raw ng pangangaral nila ni Manalo, wala nang iba pang sugo, ang dadating na yung katapusan na ng kakilakilabot na paghuhukom na at ang katapusan ng pag-iral ng sanlibutan. Napakamali po niyan, kapatid. Bakit? Alin po ang totoo? Dito ko nga sinasabi, baka sabihin ng aatake ako no? Pinukumpara ko lang yung sinasabi ng iba sa sinasabi ng Biblia. Kapatid, pagbalik ni Kristo, hindi naman siya magpapakita agad eh. Akala nila pag nagpakita siya, pagbalik niya magpapakita siya. Hindi po. Pagbalik niya, meron siyang pagbalik na sinasabi na hindi naman siya pupunta sa lupa. Bababa lang siya sa langit, susunduin niya yung maliligtas. Yun yung rapture na sinasabi ng ibang iglesia. Unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayun. Yung namatay kay Kristo, bubuhayin yon. Tapos yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap. Yun po yung rapture na sinasabi. Kasi sa Ingles, ang pagkasabi doon ay the catching up shall be caught up in the air. So hindi po bababa sa lupa si Kristo, kundi magsasalubong doon sa alapaap. Yung inagaw o yung ni-rapture at si Kristo magsasalubong doon, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita noon. Meron pang ibang pagpapakitang sinasabi sa Biblia. Ngayon, pagka nabuhay na uli yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli,
Ano po ang kasunod? 24 hanggang 5 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nung pagkabuhay na nung mga kay Kristo, maghahari sila sa loob ng 1,000 taon pa. Eh di hindi pa mawawasak ang lupa. O katunayan, kung itutuloy natin sa 5 Sis. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Ang unang pagkabuhay na mag-uli, yung sinasabi ni Pablo na gagawin yung rapture, aagawin. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Eh pagkaraan pala nung unang pagkabuhay na mag-uli, may 1,000 taon pang mangyayari. Merong susunod pang pagkabuhay. Pagkaraan ng 1,000 taon. Eh ano mangyayari sa 1,000 taon? Eh maghahari kayong mga namatay kay Kristo na yon, yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, sumunod sa salita ng Diyos, binuhay sila, tapos naghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ganito po ang conjugation, kapatid na Juliana. Eh di, halimbawa, bukas po dumating ang pag-agaw o yung rapture. Mula bukas, magbibilang ng 1,000 taon bago pa mabubuhay yung mga susunod na mabubuhay na mga patay. Ganun po. Pagkatapos po noong 1,000 taon, meron pang kaunting panahong nalalabi ang mundo. Hindi 1,000 taon tapos na agad, kundi ang sabi doon sa 20 ng Apokalipsis, versikulo 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Tamo kapatid, ano? Yung palang 1,000 taon na maghahari yung mga nabuhay kay Kristo, yung pala, 1,000 taon namang nakakulong si Satanas. Mabuti kung babasahin natin sa uno, no? Kulang-kulang maglagay ng... At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Kaya yun po kapatid, yung sinasabi nyo rapture, yun yung pagkabuhay na mag-uli na unang pagkabuhay. Ang bubuhayin nyo namatay kay Kristo. Yun namang dadat ng buhay, aagawin kasama nung binuhay. Sasalubong sa kay Kristo, sasalubungin ni Kristo sa alapaap. Ngayon, pagkatapos nung unang pagkabuhay, mag-uumpisa yung paghahari nung mga kay Kristo na binuhay at mga buhay na natitira, maghahari sila sa mundo sa 1,000 taon. Doon sa 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Pagkaraan ng 1,000 taon, mabubuhay uli yung ibang patay. At
Pagkaraan sa 1,000 taon, pawawalan si Satanas dun sa kanyang pagkakakulong na 1,000 taon. Dadayain niya ngayon ng mga bansa. Pagka kilalaga na siya sa bilangguan, dadayain niya mga bansa. Basahin natin uli yung 27 at saka natin ituloy, kapatid na Daniel. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon na sa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Napakaliwanag, kapatid na Juliana, ano po? Pagkaraan po ng 1,000 taon na nakakulong si Satanas, papawalan siya. Pagkaraan ng 1,000 taon, bubuhayin yung ibang sa mga patay. Ang mga tao noon buhay na lahat, marami na. Wala nang hindi buhay. Bubuhayin na lahat Tapos, dadayain ni Satanas yung mga tao. Yung mga kasama niyang sasama sa kanya na madadaya niya, uulan ngayon ng apoy sa langit pagkalulusob na sila sa bayang banal. Yun yung tinatawag na gera ng Armagedon paglalaban ng masama't mabuti. Lulusubin nila yung kampamento ng mga banal. Uulan ngayon ng apoy sa langit. Ibubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, yung diablo na dumaya sa kanila ay ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. Nakabulid na sila. Tapos, ang susunod, sabi ni Juan, nakakita ako ng luklukang maputi, a great white throne. Ang nakalukluk doon, sa harapan niya, tumakas ang langit at lupa at wala nang nasumpong ang kalalagyan nila. Ibig sabihin, yun na yung end ng langit at lupa. Mawawala na yung langit at lupa. Yun po yung sinasabi ni Pedro sa 3 Gs. Sabi niya dun sa 3 Gs, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam na kasabay ng malaking ubong. Ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa't ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan na po yan. Pagka nasunog na yung lupa't langit, mabantad ngayon, marireveal yung Great White Throne. Alam mo po kasi, kapatid, ganito dapat nating i-consider, kapatid na Juliana. Habang ang lupa ay naririto, hindi natin makikita ang langit, yung langit ng Diyos. 3 po kasi ang langit kapatid. Ewan ko lang kung naituro na sa inyong relihiyon. Meron pong 3 langit sa 2 Korinto 12:2. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw
hanggang sa ikatlong langit. Meron pong tinatawag sa Biblia, ikatlong langit. Ano po yung ikatlong langit? Basahin natin sa 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung po palang ikatlong langit, yun yung paraiso. Yun yung kaharian ni Kristo. Kaharian ng Diyos. Pero yung langit na una, ikalawa, maaalis po yan eh. Para ma-reveal yung luklukan ng Diyos, yung Great White Throne. Kasi ganito, kapatid na Juliana, kung i-consider mo, no? Halimbawa, nandito ka sa South America, dito ako ngayon eh. Halimbawa, araw ngayon, di ba? Dito sa amin, araw, dyan sa inyo, gabi. Pagka araw, nakikita ko halimbawa rito sa horizon, halimbawa, dumating si Kristo, makikita ko sa horizon si Kristo. Sa kabila, kayo hindi nyo makikita kasi parang bilugang mundo kasi, yung kalahati, hindi makikita yung nandun sa kalahati. Kaya kailangan mawala ang langit at ang lupa, mawala, maklear, para mahayag yung Great White Throne. Ngayon, nung makawala na si Satanas, inaway niya yung kampamento ng mga banal, yung kanyang mga nadaya kasama niya. Uulan ng apoy ngayon, susupukin sila, dadalhin sila sa dagat-dagatang apoy. Mawawala na ngayon yung langit at saka yung lupa. Ano? Pagkatapos, ang mangyayari, mahahayag ngayon yung luklukan ng Diyos, yung pagkukuman ng Diyos. Doon ngayon, yung lahat ng mga patay na nabuhay sa yung pagkabuhay na kasunod nung unang pagkabuhay, di ba, 1,000 taon uli. Unang pagkabuhay, tapos 1,000 taon, mabubuhay naman yung mga patay na iba. Doon ngayon, yung mga patay na yun, nakita ni Juan, nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, nabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So, ang lalabas po, yan po ang last judgment. Kasi pagkatapos niyan, lahat ng mga masasama, dadalhin na doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung sinasabi sa 2 Pedro. Magaganap yan sa last judgment kung kailan ang langit pati lupa mawawala. Hindi po yan yung rapture. Kasi magaganap yan after 1,000 years pa eh. Yung rapture, yung sinasabing rapture, yung pag-agaw ng mga kay Kristo, pagkaraan nun, 1,000 taon pa eh. Maghahari pa sila ng 1,000 taon. Tapos, ang mangyayari, pagkaraan 1,000 taon, saka lang magaganap na mahayag yung luklukan ng paghatol ng Diyos. Ngayon, kapatid, ang isa sa tanong mo, ano pa ang magiging role ng Diyos Ama pagdating ng final judgment? Alam mo, kapatid, ganito yon. Si Kristo ay andun sa judgment seat ng Diyos eh. No? Mamamagitan si Kristo ron. Mamamagitan siya. Yun yung sinasabi niya sa Mateo na ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ipagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama pagdating ng paghuhukom. Ayun. Pero ang tumanggap sa kanya, ang magpahayag sa kanya, ay ipipresenta naman niya sa Ama sa araw ng paghuhukom. Dalawa ang mangyayari ron sa araw ng paghuhukom. May magtatamo ng tagumpay, meron namang mapapahiya. Ang mga mapapahiya, yung hindi tatanggapin ni Kristo. Kumbaga si Kristo, taga-presenta sa Ama. Yun ang araw ng paghukom, siya magpipresenta
nung maliligtas, siya rin ang magpipresenta ng mga nagsigawa ng masama. Ayun. Basahin natin ang 10:33 ng Mateo. Natapwat, sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Merong araw na darating na pag ipinagkaila mo si Kristo, ayaw mo siyang tanggapin. Sa harap ng Ama, ikaw naman ang ikakaila niya. Pakinggan nyo sa 7:22 ng Mateo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, di baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Noon, magsilayo kayo sa akin. Sa araw na yon, sa araw ng final judgment, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ba't niya pinalalayo? Saan niya pinapapunta? Sa Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yon, lumayo kayo sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan. Yun po, kapatid. Kaya sa final judgment, magkasama ang Ama saka si Kristo. Ipinipresenta ni Kristo sa Ama yung mga kumilala sa Kanya. Itinataboy naman niya sa harapan ng Ama para pumunta sa dagat-dagatang apoy yung mga hindi kumilala sa Kanya. Meron pa po kayong duda ron, kapatid na Juliana? Ngayon ko po naunawaan na yung ang ating Panginoon Kristo pala ang magpipresenta. Bali po, ang mangyayari po pala sa final judgment, yung Ama ang hahatol po ba? Opo. Alam nyo, ang Diyos po kasi, ang Ama may final say. Meron siyang final say. O yung kumbaga siya ang Korte Suprema 15:24 ng unang Korinto. Pakinggan mo, kapatid. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tignan Diana, gusto ko po pakinggan mo itong talatang ito, no? Kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa Kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Maliwanag na pati ang anak submissive sa Ama doon sa panahon na yon ng final judgment. Kaya ang final judge ay ang Diyos. Kapatid, siya ang final judge na magdidesisyon sa lahat. Pwede siyang maawa, pwede siyang magpatawad mismo sa Judgment Day, 2:13 ng Santiago.
sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Maliwanag na maliwanag sa paghuhukom, gagamit ang Diyos ng awa. Ang paghuhukom walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa isang panahon ng buhay mo, nakita ng Diyos na naging maawain ka, ang awa ng Diyos lumuluwalhati sa paghuhukom. Ibig sabihin, kung naawa ka, pwedeng gumamit ang Diyos ng awa sa'yo, ayun, maaari kang makaligtas sa araw ng paghuhukom. Naintindihan mo po, kapatid na Juliana? Maraming salamat po, Brother Eddie. Tunay nga po na ipinahayag ng Diyos yung tunay na pag-unawa sa gabi ito. Glory to God po. Praise God. Salamat sa Diyos, kapatid. Salamat po. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload, please like, share, and subscribe. At mag-comment na rin. Maraming salamat sa panonood.